Fine, nakakulong na. O ngayon, sino magpupush ng flood control? Sige nga. Ipaliwanag ng maayos. Sus, Ginoo! This article is not about Wes. Hindi makatulog yan. Ito, sabihin ko sa inyo ha. Sa psychology kasi, first day at nakinata natin na merong bumula ang bibig. Issue na bayan! Ating pagsapan! Alright, isang magandang umaga po sa inyo lahat mga kayon. Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan, ating pag-usapan. At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta syempre sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. At today is July 7, kahapon yung impeachment trial, first day at nakinata natin na merong bumula ang bibig. Hindi, i-explain natin. Medyo mahaba-haba to. Mga kayon, just make it sure na nakasubscribe na kayo dito sa channel natin na Joe Malone TV at pakiclick na rin yung bell icon. Huwag po kayong mag-skip ng ads para sa algorithm natin at paki-like and share. Alright? Tapos, sa description box natin, mga kayon, meron tayong mga backup na channel dyan. Paki-subscribe na lang. Kung mahilig ka sa food vlog, meron tayong Tito ng Ina Mo, Tito John. Kung mahilig ka sa podcast, we're talking about anything subject matter sa psychology or anything under the sun na pwede natin pag-usapan. Pwede rin kayo mag-request dyan. Pakilagay na rin po dyan, ha? Kasi psych major tayo, eh. Tapos, Joe Malone Work Travel para doon sa mga travel natin. Alright? Ina-upload na naman natin yan. Simulan na natin to mga kayon, ha? Reaction tayo. Ha? Mabuhay kayong lahat, mga DDS. Napakalupit. Napakalupit ng mga lead counsel ni BP Inday Sara. Ngayon pa lang, binabati ko na kayo dahil talagang sa sobrang lupit nyo, napabula nyo yung bibig nung isa. Yung isa naman, nakanganga na lang. Okay, game. Game natin to, ha? Okay, game. Ito, simula tayo rito. Uy, sana? Simula tayo dito. Okay. Yung aminado ka sa sarili mo na wala kang alam, kaya kumuha ka ng kasama. Anong pakiramdam? Kasi, hindi ko naman sa minamaliit, Siyempre, ang pinag-uusapan natin dito, experience. Totoo lang, mahirap sumabak. Parang ganito lang yan. Ako nung nagtuturo ako sa Adamson, saka sa ABE, nagtuturo ako ng psychology. Psychology major ako eh. I also have my earn units sa Masteral sa De La Salle University sa TAF. Ito lang ito number one rule ko eh. I cannot teach you what I don't know. Totoo. 'Di ba? Mahirap magturo ng mga bagay-bagay na hindi mo alam in the first place. Ang hirap nun. 'Di ba? Mas okay pa yung mag-e-exam ka nang wala kang alam, huwag kang sumagot. Ikaw lang naman yun eh. 'Di ba? Pero yung magtuturo ka ng mga bagay-bagay nang hindi mo sa sarili mo na alam mong hindi mo alam, puta, napakahirap ng tol. 'Di ba mga kayon? You get me? You get? Does it make sense? 'Di ba? Eto, tingnan mo, nagmukha ka tuloy alam mo sa meeting, may taga-jot ng minutes of the meeting. Nagmukha siya tuloy si Sherwin ng gano'n. Well, si Cheese, alam natin, eksperyensado. Totoo naman. Wag na tayo doon. Di ba? Let's give him the credits. Kasi, alam natin yan eh. Di ba? Magaling si Cheese padating sa mga ganyan-ganyan. Siyempre, so siya, nagkagulo pa nga dyan eh. Kasi nga, parang gusto nila, dapat nga daw, ang mag-pre-preside, nagkabotohan pa, mag-pre-preside dapat si Sherwin. Kasi siyang Senate President eh. Di ba? Nagmukha tuloy, ewan ko ba? Pero prior doon sa impeachment trial kahapon, July 6, eto muna yung nangyari, yung kay Rodante Marcoleta. Sir, ano pong nararamdaman mo ngayon, sir? Booking ina, natatae. Nakita nyo naman, ako, kagaya ng sinabi ko sa inyo noong pa, palagi tayong nagpapasakot sa batas. Lahat ng umiiral na tuntunin at mga batas ng ating bansa, kailangan natin igalang. Ako ay personal na nagpunta dito sa Sandigan Bayan dahil yung aming motion to quash at saka yung kalakit na motion to defer issuance of a warrant of arrest ay kinalendar na agad for hearing. Itong sa umagang ito,
Ngayon, napakagandang indikasyon yun na umiral ang ating mga batas. So gusto ko magpasalamat sa Sandigan Bayan dahil inalendar nila kagad. Yun ay nakikita ninyo na kinakailangan ng proseso ng batas ay masunod. So, Ang inang mga media tong iingay, ang gugulo eh, no? kung sabi ng Sandigan Bayan, meron na silang determination of probable cause. Kaya sila nag-issue ng warrant of arrest. Igalang natin yun. Kaya meron naman kami motion to quash, pinagbigyan naman yun. At alam ko naman yun ay bibigyan daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Dahil, siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinat sa amin. So, ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganon, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash. Yan ay pagbibigyan tayo ng Sandigan Bayan. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause. Kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Senator, to clarify, you surrendered po, hindi po arrested. You were arrested, Senator? Sen, you surrendered, not arrested po. Kasi pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat yung mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas. Yes! Ito, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ng proseso. Kasama na po yung pagpunta ko dito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko. Senator, at this moment, Sen, anong nararamdaman mo ngayon? Katulad ng nararamdaman ninyo, siguro. Sen, message to the INC po. Ba't hinihinga mo pa ng message to the INC? Grabe, di ba? Para may ibang ibig sabihin eh. Okay, ganito. Kayo mga reporter, kayo may mainstream media, since na nagtrabaho ako, since na nagnegosyo ako sa photography, filmmaking, photo and video filmmaking, as you can see naman sa mga tattoo natin. Okay? Ang gamitin nyo, kayo mga mainstream media, shotgun mic. Wag yung mga regular na mic, wag yung mga condensed mic. Kasi yung shotgun mic, yung pag-attract niya ng boses, directional. So, pag ganun lang kaliit yan. Hindi niya masasakop yung mga nasa paligid. Hindi gaya ng mga regular na mic, yung mga condensed mic na kung saan nasasakop nila yung mga nasa paligid. Yung shotgun mic ang gamitin nyo dahil directional yon kahit malayo. Basta kung sino yung nagsasalita, directional siya, nasa unahan ng mic, ng shotgun mic na yun. Kaya sa tinawag na shotgun mic, yun lang yung madetect at ma-absorb niya. Papayo ko yan sa inyo, mga mainstream media, ha? Para sa isang galing sa filmmaking. Yan ang negosyo ko dati. Kaso na napunta ako sa vlogging, tapos okay yung kita noon sa vlogging noon, ha? Tapos biglang nag-pandemic, naibenta ko na lahat ng mga gamit ko. Pero may mga ilang pa ako natitira dito. Kaya ginigap ko na din yung negosyo na yon. Saka pabaksak na din yung negosyo noon kasi pamurahan na eh. Binaksak na ng mga industriya din. Nagpamurahan na. Okay? Yung sinasabi ni Rodante Marcoleta, yung nangyari kay Rodante Marcoleta, napaka-timing. Timing is everything talaga eh, no? Ang galing talaga. Alam naman nila yon. Alam naman nila, I strongly believe na alam ng mga yan nasa circle nila kung kailan lalabas yung arrest warrant. So inunahan na ni Rodante Marcoleta, ni Senator. Kasi mas maganda at mas magandang pakinggan, parang ano yan eh, parang sa trabaho. Pag naramdaman mo na natatanggalin ka, unahan mo na, mag-resign ka na. Okay? Gets? Ganon din dito. Magandang tignan, hindi naman sa magandang tignan, siguro pride na din nila na bago sila arrestuhin, yung word na arrested, mas okay itong surrender. Mas maganda siguro sa portfolio nila, gets nyo na yan, sa sinasabi, sa papel nila, mas okay yung ganun na sumuko rather than arrested, di ba? Kaya mas okay yon. So inunahan na nila. Pero hindi, alam nila yan. I'm pretty sure. Alam nila yung mga ganyan. Kasi siyempre may mga nagsasabi din yan. Ngayong Lunes lalabas. Kasi impeachment trial eh. Para wala ka doon. Di ba? Very timing. Okay. Vinash to eh. Kaya ayoko nagpo-post sa Facebook. Pero wala eh. Ganun talaga eh. Whether mag-post ako sa Facebook ng laban sa kanila o pabor sa kanila, you will get bash. Di ba? You will get bash. Kahit sino. Kahit sinong content creator. Kaya nga sa Blue Up, tawag ko dyan, squatter eh. Kasi lahat pwedeng pumasok.
O, hindi gaya sa YouTube, subdivision to, village to. May bayad. Hindi basta-basta makakapasok kasi harangin ka ng gwardiya. May monthly dues kami rito, kumbaga. Sa Facebook, kahit magbobote, nakakapasok. So, pwede silang mag-comment, pwede silang mag-react, kahit hindi talaga nila naiintindihan. Kasi alam nyo kung bakit? Nag-post ako sa Facebook, sinabi ko, okay na, sige, ikulong nyo na si Rodante Marcoleta. Ayan na, makukulong na. Plunder yung case, non-bailable. Okay, fine, that's fine. That's fucking fine, okay? Nakulong na, nakakulong na, ikukulong na. Regardless ko anong term ang gusto nyo itawag dyan, may nag-comment pa na sa wakas, nakulong na din yung nag-iimbestigahan kuno. Diba? Okay, fine. Nakakulong na, umiyak na, fine. Defeated? Okay, fine. Defeated. Arrested? Okay, fine. Arrested? Okay. Oh, here's the catch. Mamaya sasabihin ni Senator Alan Cayetano na yung trial, sasabihin ko na din, yung trial daw, parang 30 weeks nilang tatrabahuhin. Imagine 30 weeks nilang tatrabahuhin. At nakita ni Senator Peter Alan Cayetano na walang schedule yung flood control. Sabi niya yan, mamaya papakita ko na. Sabi niya yan, na flood control issue. Okay. See? Ngayon, may papasok na super typhoon. Timing din. Di ba? Ganito. Ine-expose na talaga ni God. Totoo, ine-expose na talaga ni God yung mga makakasalanan, yung mga nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ang nakikita kong problema, walang nag-take ng action sa part ng gobyerno natin. Okay? Unless to these people na sila Robin, sila Alan Cayetano, yung mga nagpo-push, si Rodante Marcoleta. Okay, fine, nakakulong na. O ngayon, sino magpo-push ng flood control? Sige nga. Di ba? Yan yung sinasabi ko na we deserve what we tolerate. Total, ayaw nyo eh. Di ba? Ayaw nyo, kaya wag kayong magre-reklamo na pagka dumating yung super typhoon o kaya yung mga bagyon darating ngayon. Dalawa pa nga yan eh. Super typhoon, sa kami kasunod pa eh. Na baka bahain yung iba. Di ba? Na lumalaban sa korupsyon. Sila pa yung babain. Tapos kayong mga hindi nyo talaga na tunay naiintindihan kung ano yung pinaglalaban ni Senator Rodante Marcoleta, kayo pa yung natutuwa. We deserve what we tolerate. Okay, nakakulong na eh. Okay, o sino magpupush ngayon ng flood control? Di ba? Sino magpupush? Wala. Okay, sabihin na natin, meron naman. Jom, masyado ka naman, no? Okay, sige, meron naman. Pero sabihin nyo, sigurado ako. Puta, yung kay Ping Lacson nga, siya ang pumalit kay Rodante Marcoleta, may nangyari ba? O, sino papalit? Si Erich. Sometimes when we touch yan. Di ba? Mas lalong wala yun. Aksaya lang ng pera yun. Aksaya lang ng oras yun. Sasalita sila doon, mag-i-invite sila, bla bla bla, pero alam na natin yung huli. Kung anong mangyayari. Di ba? Wala na. Wala na yung flood control. Huwag na kayo umasa. We deserve what we tolerate. Maniwala kayo sa akin. Patatapos lang itong 2027, 2028 na. Yun na lang talaga hinihintay natin. And I will use what Attorney Guanzon says na bawi na lang tayo sa 2028. Ayun na nga lang. Bawi na lang tayo sa 2028. Pero, it doesn't mean na babawi tayo sa 2028. Well, it doesn't mean na papakita natin na talo na tayo. Di ba? Kahit nahawak nila yung beat. Dahil hindi natin basta-basta ibibigay yung bola sa kanila. Hindi natin basta-basta ibibigay yung pagkapanalo nila. Temporary. Di ba? Temporary lang yan. Yung pagkapanalo nyo, sabihin natin, pero hindi natin ibibigay lahat. Kasi, alam natin kung anong tama eh. O yung flood control issue na yan. Tandaan nyo, wala magpupush niyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi nga mabigyan ng schedule eh. Paano ang priority nila? Impeachment trial. Di ba? Yun na yung nangyayari. Buti na lang, magagaling yung mga lead counsel ng shoutout sa lahat ng counsel ng mga abogado ni BP Inday Sara. Pati yung pag-appear ni BP Inday Sara, pinagtatalunan nyo pa. Ang lilaw-lilaw na nga. Kahit hindi umate si BP Inday Sara, basta nandoon yung counsel niya, okay na yon. Pinipilit nyo pang pa-appearin. Bakit? Nako, bubuladi lang naman yung bibig. Kung dyan nga sa mga lead counsel, bumula bibig nyo kay BP Inday pa. Baka titigal lang kayo niya, mag-collapse kayong bigla dyan. Di ba? Para doon sa mga tanga-tanga, bulag, pipit, bingi, tanga, bobo,
na pilit na nagbablog sa kabila, nagbibigay ng naratibo, wala problema dyan. Freedom of speech nyo yan Pero puta, I'm sure, minsan naisip nyo din, puta, ba't ganito yung mga pinagtatanggol namin? Ayaw ng mga tao sa kanila. Di ba? Tingnan si Atty. Claire. Di ba? Pinakita ko. Mga kayo, subscribe, follow nyo rin yung Facebook ko, saka yung TikTok ko. Kasi iba yung ina-upload ko sa Facebook, saka sa TikTok. Kaysa dito sa YouTube. Kita nyo, pinagmumura si Claire, sinabihan ng pangit. Di ba? Tapos sasabihin mo, walang respeto. Alam mo yung respeto, sabihin ko sa'yo, Atty. Claire, yung respeto kasi nanggagaling sa sarili. Yung respeto binibigay, pero hindi ibig sabihin na pagka gumawa ka ng kasamaan, aasahan mo na re-respetuhin ka rin pabalik. Puta, hindi ganun. Hindi ganun ang mundo. Hindi ganun ang realidad. Di ba? Ang realidad, pag nagpakita ka ng kagaguhan, hindi kayo re-respeto. Kagaguhan din ang ibabalik sa'yo. Kaya ngayon yung sinasabi ko na ang respeto dapat nanggagaling sa sarili. Di ba? Pag nanggaling sa sarili, ibinigay sa tao yung tamang respeto, yung tao na yon na makakakuha at makaka-receive at makakakilala sa'yo o kahit hindi nila natanggap yung respeto na galing sa'yo, nakilala ka nila na nagre-respeto ka ng ibang tao. Respeto rin yung ibabalik sa'yo, Atty. Claire. Para ka lang humarap sa salamin. Di ba? Para ka lang humarap sa salamin. Pag kagaguhan, yung pinakita mo sa salamin, kagaguhan din yung makikita mo. Kagaguhan din yung matatamo mo. Disrespect din yung ipinakita mo. Disrespect din yung ibabalik sa'yo. Ganun kasimple. Attorney ka, hindi mo alam. Dapat alam mo yan. Di ba? Kahit hindi attorney, alam yan Di ba? Okay, medyo mahaba-haba itong pag-uusapan natin, pero baka i-part 2 ko. Pero ang tabayanan nyo lang, marami akong i-upload May mga full video tayo dyan na hindi ko na makat. So, re-upload yun. Pero ito, reaction. So, sa title, makikita nyo, maglalagay ako ng reaction yun. Pagka walang reaction, it means re-upload yun. Galing doon sa mga buo na hindi ko makat. Ito, meron akong mga kinat dito. Game tayo. Makikita mo yung deep repentance, wala doon. Nandun Yes. yung galit ng tao. But yung repentance as a nation, repentance ng mga politiko, repentance ng administrasyon na mali talaga Mali talaga kahit anong gawin mo at dapat ibulgar lahat. So, ano ba mga headlines today? 1, impeachment starts today. Sinabi, yung isang side, 62 trial days, yung isa, 30 trial days. Ano po ibig sabihin nito? Kasi 3 times a week lang po kami. So, 30 linggo po tayo magta-trial. Okay lang po yon. Kasi napaka-importante po ng accountability. Napaka-importante masunod yung impeachment. But eto po tanong ko. You do the math, May sinabi 62 weeks. Sabihin natin, kunin na natin yung 30 weeks na magta-trial. Okay, 30 weeks na magta-trial. Tapos 3 times a day lang daw sila. According kay Senator Peter Cayetano, okay, you do the math, kailan matatapos? Kayo nang sumagot, Bakit natin ginagawa lahat ng pag-aayos, lahat po para maayos po ang impeachment, 30 weeks, pero walang schedule sa Blue Ribbon Committee sa flood control? Yes! See? Di ba? Yan yung sinasabi natin na ang priority na talaga nila yung impeachment trial. Ni isang hearing, hindi makapag-announce kung kailan yung hearing at mabigyan ng pag-asa yung mga witnesses. Pero pagdating dito sa impeachment, ulitin ko po hindi ko criticize. Tama yung impeachment. Tama na isaayos natin to. Tama na nagkaroon ng pre-trial. Tama na lahat tayo maging impartial. But hindi ba tayo pwedeng maging impartial din sa flood control? At napakarami pang ibang corruption issues, no? Senator Marcoleta was arrested today. Hindi ko isa-isahin yung mga issues na pag-usapan na yan during the rally. We know that many people feel it's selective justice. Yes. And it's not even only selective justice, pero yung issue ng campaign finance versus plunder, para sa marami napakalayo nito. At sabi nga po ni Congressman Leandro Leviste, di ba, Legarda, na kung ganun, 90% ng politiko makukulong. Yes. Pagpasok ko sa Senado, nagulat po ako. Alam ko po na simula nung May 11, nagbago ang Senado. Talagang naging under attack, naging under siege. Talagang nag-attempt ang Malacanang na makontrol ang Senado. Pero nagulat po ako kasi yung Senado is usually just like the House of Representatives, a house of a people. Siyempre may mga gate, no? Pag tinitingnan niyo po yung bagong building sa BGC, mas open po to. Sa Fort Bonifacio, mas open, no? Pero ito, dahil GSIS building at dahil nga nagkaroon ng mga issues, sabihin mo na kailangan itaas yung security. Pero pumunta po kayo dito, mukhang kampo po ang Senado ngayon. Napakalayo pa lang, puno-puno mga pulis, may mga barikada, sunod-sunod po yung mga checkpoints. So it's not only like a military camp, it's like a garrison camp. No? So, dun sa nagtatanong na, halimbawa may dumating na foreigner or mga businessman or mga ambassador, sabihin martial law ba? Siyempre hindi. Pero bakit ang Senado ngayon ay mukhang
garrison or fortified na kampo, no? So, beneath all of this, there is a creeping economic crisis. Marami sa maliliit natin mga negosyo ay may problema. Yes. So, on one hand, maganda na tinaas yung sahod, and I'm in favor naman na taas yung sahod. But yung per industry at per business, iba-iba kalagayan. So, maraming small businesses, halimbawa ngayon, 20-30% ang niliit ng kita, in danger na masara. So, tumaas nga sweldo, nagsara naman. And dahil ang focus ng gobyerno ay nasa impeachment, wala dun sa anti-corruption, wala dun sa ekonomiya, Wala rin. creeping na palaki itong economic crisis na wag naman sana. In the meantime, may padating na super bagyo. In the meantime, mayroon na strong or super El Nino. In the meantime, alam natin bagyuhin tayo. Nag-alboruto yung iba nating mga bulkan. So, we have to read the season. So, guys, ang sasabihin ko lang, common sense. Yes. Yan, in maganda. prayer, in knowledge. Read between the lines sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Iilan na lang po kami dito. So, paano po nangyari na sa dami ng lumalaban, ang parati pong may kasalanan parati, yung lumaban o yung gustong lumabas yung totoo, no? So, I would dare say there's also a crisis of confidence. A crisis of confidence is not only in the administration but in all politicians. Anong problema nito? Ang makikinabang lang po dito yung extreme left at yung extreme right or yung komunista at yung pasista. Kasi sila po yung mga lumalaban na mali ang buong sistema at sila po ang mga kalaban ng democracy. So, regardless of our politics, we have to fight for democracy, for our democratic rights. And democratic rights, may freedom po talaga yan to speak out. May freedom po talaga yan na labanan ang corruption. Ang problema, pag nagagamit na yung mga legal institutions at system, humihina po tayo. I'm comforted by the verse I read this morning that the light shines on the darkness and the darkness has not overcome it. Alam mo, habang binabasa ko to, sunod-sunod na yung text na huhulin na si Senator Marcoleta, nandun na sa Sandigan Bayan, dadalhin na sa payatas and everything. And we're all human eh. So parang nakakawala ng pag-asa, di ba? Yung parang magsa-start ka ng impeachment, iilan na lang kaming abogado dito sa Senado, narinig na natin, napabababain nila yung numero para imbis na 16 to convict, maging 14 o 13. So let's see kung may argument pa yan o wala. Tapos biglang isa na namang kasama mo. And then meron pong mga nagpapalutang, may 2, 3 pa. So makikita nyo mga kababayan, Read between the I don't lines. need to keep explaining that. Common sense and Yes. read between the Yes. lines po tayo. This is our democracy. It's not my democracy. It's not Robin's democracy. It's not the majority's democracy. It's not Amy Marcos or Bongbong Marcos or the Aquino's democracy. It's our democracy. Lahat ng Pilipino. And if we don't do much more about it, pag hindi tayo naging aktivista at kumilos, kung hindi po tayo lumaban, magiging biktima po ang ating demokrasya. We deserve what we tolerate eh. Yan yung sinasabi ko eh. Na parang okay na kayo eh. Nanakawan tayo. Parang okay na sila. Hindi ko nilalahat Parang okay na sila na tanggapin na lang na ninakawan tayo ng gobyerno na wag na tayong magsalita, manahimik na lang tayo. Kasi wala din naman yung boses natin. Wala, no. Kahit nakakapagod yung paulit-ulit na pagsasalita rito, iba yung boses mo. Tapos may inspire yung iba na magboboses din hanggang sa dumami na tayo. Siyempre sa una, ikaw lang, kayo lang, tayo lang, 'di ba? Hanggang sa dumami na tayo. Okay. So while I'm asking Brother Robin to join us sandali, can I read to you ulit yung preamble ng Yan, ating preamble. Constitution? Kasi napakaganda nito eh. Pag binasa niyo po to, ito po, magkakaisa tayo na ito ang gusto nating klaseng Pilipinas. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, in order to build a just and humane society, and establish a government that shall embody our ideals and aspiration, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence under the rule of The law blessings of and regime of independence and truth, democracy. justice, freedom, Tingnan niyo love, po to, the equality, blessings of and independence peace. and democracy under the rule of law and a regime of truth, Truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain, promulgate this promulgate Constitution. So, Kabisado ko yan. Favorite ko yan eh. Polsay eh. Di ba? Favorite ko yan. Yun yung preamble. That's the introduction of the 1987 Philippine Constitution. yun po ang pakiusap ko ngayong hapon na to. Paglaban natin ang konstitusyon ng ating bansa. Napakaganda ng preamble. Kung talagang hindi siya gagawin ng ganun lang, nang hindi siya ganun ka-concise, ka-complex, yung context, ando doon na lahat ng 1987 Philippine Constitution. Paglaban po natin katotohanan, labanan natin yung corruption. Let's not fight each other. Let's fight corruption. Let's debate kung ano yung tama sa konstitusyon, but let's fight for the constitution. Kasi si Rodante Marcoleta lang ang nangunguna, ha? Hindi ko sinasabing siya lang. Well, of course, Senator Robin Padilla, Senator Peter Cayetano, syempre lumalaban yan. Amy Marcos.
Pero tanging si Rodante Marcoleta lang, alam mo kung ano yung kino-comment pa nila? Sa wakas, nakulong na rin yung kunyaring nag-iimbestiga sa flood control. Okay, nakulong na, fine. Arrested man, surrender man, wala na akong pakay sa word, sa terminology, kung ano man yung magandang pakinggan para sa inyo. The thing is, wala na magpupursu ng flood control. Kung meron man, okay, fine. Sige, sino? Ay malamang ang nagiging chairman, 'di ba, si Erwin, si Erich, patay. Puta, patay. Ping Lacson nga eh. 'Di ba? Ping Lacson na nga eh. Wala din naman nangyari. Nag-ICI pa kayo. Puta, okay na kayo diyan? Hindi kayo okay na kayo diyan. Nag-imbestiga ako hindi ko maintindihan doon sa mga nagko-comment. Why you have to sell your dignity, your principle, over the power of being us to fight the corruption. Parang laban tayo, laban natin to para sa corruption, para sa Pilipinas eh. Again, this is not for you anymore. 'Di ba? Yung mga 40 pa, ito lagi ko sinasabi to kung 40 ka pataas, okay? Sasabihin ko nito sa podcast ko sa kabila. Kwento Terong Tito, paki-subscribe. Sasabihin ko, yung pag 40 pataas ka na, malamang bold ka na. When I say bold, matapang ka na. Dapat ine-enjoy mo na lang yung buhay mo. Puntahan mo yung mga dapat mong puntahan. Gawin mo yung mga dapat mong gawin. You know why? Dahil mas mahaba pa. Yung pagkakataon na yun, mas mahaba pa na nabuhay ka kesa dun sa mabubuhay ka pa. Kasi we really don't know kung mabibigyan pa tayo ng 40 years para mabuhay pa uli. Gets? Does it make sense? Makes sense! Di ba? Does it have make sense? Yes, it is. Kasi, you never know. Ang lifespan ng tao, 60, 70. Swerte mo, pag umabot ka pa ng 80 eh. Huwag niyo sabihin hindi. Alam natin yan. Iba nga, 50 lang, wala na eh. Di ba? We will never know. Di ba? Kasi hindi sasabihin sa atin. Kasi pag sinabi sa atin, hanggang 65 ka lang. Graduate ka na. Di ba? You really don't know kung after 40 years of existence, hindi mo alam kung mabibigyan ka pa na another 40, another 30, another 20, another 10, o until next week ka na lang, o worst comes to worst, until today ka na lang. What you gonna do? Di ba? Yun yung sinasabi natin na pag tumuntong ka na ng 40, actually, wag na natin hintayin yung 40, di ba? Ipaglaban na natin to kasi hindi na para sa atin to. Para to sa mga anak na natin, sa mga apo na natin. Di ba? Na yung pagbabago kahit papano makuha dahil ipinaglaban natin. Again, nakakasawa to. Puta, nagsasawa nga ako eh, di ba? Mag-backread kayo dyan, mag-background investigation kayo dyan kung ilang beses na lang ako mag-upload. Pero kung ilang beses ako mag-upload at kung ilan na lang yung views ko, hindi nga ako maka-1,000 eh. Well, you go back. Lately lang to. Medyo naka 3.5 ata ako. Medyo okay, masaya na ako doon. Pero you go back furthermore. Makikita mo na hindi ako maka 1,000 views. Shadow ban ako ni YouTube, hindi nire-recommend yung vlog, yung channel ko. And it's okay. And it's fine. Wala namang problema doon. God will provide. May mga bayaran din ako, may mga bills din ako, marami din akong utang, and God still provide. Diba? Dahil yun naman talaga ang dapat natin pinaniniwalaan eh. Papasukin natin to. We now proceed to the election of the presiding officer of the impeachment court. Senator Judge Panfilo Lacson is recognized for the election. Point of order, Mr. Presiding Officer. Yes, we recognize the gentleman from Taguig. Thank you, Mr. President. Mr. President, Mr. Senate President and Presiding Officer, as the preamble of the Constitution said, imploring the aid of the Almighty God, and as you said yourself, that every stage of this impeachment, we have to make sure na patas, we have to make sure na may due process, we have to make sure that it is fair. Before that, nag-press conference doon, nagpa-interview ata si Sherwin, na sinabi niya, magtiwala kayo sa akin. Paano kami magtitiwala? Jump pa lang. Nagre-election na kayo kung sino magpe-preside ng preside, kung sino magiging officer. Di ba?
Ngayon, dalawa pa kayo dyan. Hindi nagmukha ka pang ano dyan. It's very clear in the Constitution of the Philippines that the presiding officer is the Senate President. Let me just put into the record the facts on when we amended Rule 2 of the Rules of Procedure on the impeachment trials. On June 3, 2026, Senator Juan Miguel Zubiri proposed Senate Resolution number 430, and that was adopted during that time. And then, on the same day, the same resolution was adopted and renumbered to Resolution number 40. It was published on June 9, 2026, in the Philippine Daily Inquirer as well as Malaya. During that time, in June 3, when we amended the rules, everyone had the opportunity to express their views regarding the proposed resolution. And since no one objected, we adopted Resolution number 430 and renumbered it to Resolution number 40. Hindi mo ba kaya mag-preside? That is anchored on Sana si Chis na lang ginawa niyong Senate President. Mas madali pa sigurong tanggapin. our Constitution, Article 6, Section 3, Paragraph 8 of the Constitution, that the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So my view, to the Mr. good President, gentleman, Mr. to the President, good if- gentleman, yeah. let me just finish, sir. My view is this resolution has been duly approved, and everyone was given an opportunity to discuss that, to object. However, it was no one objected to that resolution, and it was duly approved by the body. So any discussion regarding this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. In the past precedents, during the ERAP impeachment, November 15, 2020, the body as well approved the rules of impeachment in plenary. During the Corona impeachment, March 23, 2011, once again, resolution number 39 was adopted in plenary. So any issues pertaining to this resolution should be discussed in plenary when the Senate convenes as a legislative body. Pero nagkano yan eh. Nagkabotohan. Nagkabotohan, ayun nga, na si Chis Escudero ang presiding officer. Presiding officer hindi Senate President. Kaya ngayon yung inaano nila na sana si si Chis Escudero na lang din yung ginawa niyong Senate President. Total siya din naman magse-Senate, magpe-presiding officer. Diba? So ano pa yung silbi mo dyan? Taga-take down notes. Diba? Kaya nga binabash kayo ngayon sa dalawa pa kayo nakaupo dyan Sabi, it's the first time na mangyari yan na dalawa na kayo nandiyan dyan. Diba? Panoorin natin na ito kay Jerbil, yung bumula bibig. Ipaliwanag ng maayos. Sus, Ginoo! This article is not about wealth. This is about accountability. Alam mo, aharap ka kay Attorney Sheila Sison, nagganon. Hindi makatulog yan. Ito sabihin ko sa inyo Sa psychology kasi, syempre, we rely on behaviors. So, what do we have on our minds pagka psych major ka o psychologist ka? We have 4 goals to describe, to explain, to predict, to control. To describe kung ano yung klaseng behavior na yan. To explain, syempre, to explain kung ano yung behavior na yan. Bakit nagbe-behave siya sa certain situation. Kasi iba-iba yan Hindi porkit, depende sa situation ng lugar, tao, ng kasama mo, doon ka magbe-behave. To predict the behavior, kung ano yung pwede mangyari sa future behavior, kung bakit nagkakaganyan, at syempre yung to control the behavior. Yung sa case ni Jervil, kung bakit bumula yung bibig. Maraming cause. It's either masyadong malamig, mainit, yung humidity ng port na yon, tapos yung muscle hindi relax, kaya hindi nasaswallow properly yung laway, kaya hindi relax, hindi siguro may tense, hindi nakatulog sa posisyon ng pagtulog, kasi yung laway gumagano sa posisyon ng pagtulog. Well, definitely malamang hindi siguro nakatulog na maayos siya, knowing na one day before kaya harap ka sa isang lead counsel ni VP Inday Sara at babasahin mo yung introduction mo, yung manifestation mo,
Siguro, hindi ka nakatulog ng maayos, yung posisyon mo, pag ganon-ganon ka, yun, bumula yung bibig. Ang galing, ha? Sa next video natin, kung paano yung... May buong video tayo dyan. Hanapin nyo na lang. Meron tayong buong video dyan na kung saan yung sagutan ng dalawa. Pero yung reaction is reaction, eh. Yung mga video na buo, I cannot omit anything that is a part of the speech. Kaya meron na tayong buo. Pero to reaction, napakagaling ni Attorney Season. The way she stood up, yung postura niya, kung paano niya bitawan yung mga sinasabi niya. Puta ni isa, as a psychology major. Remember psychology, Bachelor of Arts major, hindi sinasabi ko lang to Bachelor of Arts major in Psychology, Arellano University, and Master of Science major in Industrial Organizational Psychology at De La Salle University. Naiwan ko lang comprehensive exam, compre exam, at saka yung thesis. Hindi ako nakagraduate. Earn units, pero lahat ng major, lahat. Nakita ko kung paano tumayo ang isang attorney, Sheila Season. Kung paano niya bitawan yung mga salita with 100% of confidence. Grabe. Masasabi ko na talagang alam niya yung kwento kahit nakapikit pa siya. Ganun kalupit ang isang attorney, Sheila Season. Ayun, bumula bibig. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society that shall embody our ideas and aspiration, promote the common goods, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves the posterity of independence under the rule of law and regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. Do ordain promulgate this Constitution, mga kayon. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.